Okay, good morning sa inyo mga idol, mga kapogi. Another day, another vlog. So, paano nga ba maglagay ng hazard? So, doon sa mga walang hazard tulad ng Supremo, mga Honda Wave, ayan. Walang mga hazard siya mga kapogi. Sa lahat ng mga motor na walang hazards. So, dito meron tayong built-in dito na ginamit natin ay halo switch. So, pwedeng on-off mga kapogi. Pwedeng halo switch ang gamitin nyo. Pero doon sa mga nalilito kung paano to i-troubleshoot, so gamit lang kayo ng on-off. So yun lang ang kailangan yung on-off at saka meron tayong gagamitin dyang diode. So ngayon hindi natin actual na ipapakita sa inyo kung paano ginagawa to, pero gagawin natin ng wiring diagram. Mas maganda kasi yun para meron kayong masundan. So tara mga kapogi. So ganoon lang yan. Hazards na yan. Mas maganda kasi may hazards. Halimbawa isang banda nang nanakbo kayo sa highway, bigla kayong namatay ng makina, pindutin nyo lang to para ma-inform nyo yung nasa likod ninyo na nagka-problema yung inyong motor. Yun po yung ginagamit yung hazards pagka po nagkaka-problema yung ating sasakyan o kaya pumapark tayo sa isang tabing highway lalo't madilim, para visible tayo sa mga sasakyan na dumadaan. So yan, gagawa natin ng wiring diagram mga kapogi. Tara, let's go. At syempre mga kapogi, bago natin umpisahan yung ating tutorial, ay kung gusto mo yung mga ganitong tutorial, ay baka naman pwede mo akong i-follow, i-like, i-share, o comment, at pwede kang mag-direct PM sa akin kung gusto mo matuto doon sa mga ginagawa nating tutorial about sa ating mga motor mga kapogi. At doon sa mga baguhang nagwa-wiring, so para sa inyo yung mga video ito. So kung mapapansin nyo, you can see meron tayo dito mga ginagawang wiring. Ito yung mga ginawa ko ng mga motor. Ito yung maraming klase ng mga tutorial ko sa YouTube to mga kapogi. Napakadami niyan. So kung ang ating topic ay Honda TMX, so ito na lang ating kukuhanin. So doon sa mga gusto ng mga wiring diagram ng inyong harness, pwede po kayo magpagawa sa akin mga kapogi para kabisado ninyo yung mga color coding. So marami tayo dito, meron tayo dito pang Barako, pang Rusi, TMX Alpha, ano ba ba, Honda Wave, Suzuki R, bago marami, NMAX version 2, yung kanyang mga tawag dito, yung mga ginagawa natin mga mini driving light, Smash, Rider J, yan, meron tayo dito, Reborn, Rider 150, yan, magbuhat sa ating susian, stator, regulator, ignition coil, kung paano nagtatrabaho. So yan, ang mga upload natin sa YouTube yan. So kung hindi tayo focus ngayon mga kapogi sa YouTube, so dito tayo ngayon sa Facebook. Kasi mas marami tayo dito mga kaibigan na gusto nating matuto. So ngayon, wala tayong on-off, meron tayong gagamitin ngayon na halo switch. So ito ang ating gagamitin ngayon mga kapogi. Kasi ang halo switch mga kapogi ay 3-way yan. Meron yung tinatawag na normally closed, normally open, at saka yung ating common. Ayan, tinalupan ko lang mga kapogi. So para tayo madali mga kapogi, so sa ating pag-on natin ang susian, ang ating Honda Supremo, ang ating ACC wire dyan, ACC wire ay black, pure black mga kapogi. Yan ang ating accessories wire. So ngayon talakay natin kung paano natin malalagyan yan ng hazard switch yung ating Supremo. So dito meron tayo ditong color coding ng ating left and right switch sa ating mga motor. So hanapin natin dito mga kapogi. Ayan, kanya ACC wire, black, ang ground niya ay negative, green, yellow red yung kanyang starter trigger, light green horn trigger, green yellow yun yung ating brake light, tapos yung ating brown white yan yung ating sa tail light. Ito yung mga positive kasi ang negative natin dyan mga kapogi ay green, bago yung kanyang brown ay park light natin, light blue right signal light. Ito ang kailangan natin, light blue, ito yung ating right signal light, bago yung ating left signal light ay orange. So paano nagtatrabaho yan mga kapogi? So ang gagawin niyo mga kapogi, halimbawa ito yung left signal light nyo, left signal light. So may dalawang wire yan. Ito yung left signal light, right. So ganito lang yan mga kapogi, very basic yan. Dalawang wire lang yan, basta yung isa dyan ilagay nyo na ay green. Green, yan yung ating ground or yung ating negative. So dito sa kanyang left,
signal light ay kulay orange. So orange. So tayo dito mga kapogi, hindi madamot sa kalaman. Libre po ito, kaya doon sa mga gusto mag-share ng ating video, share niyo para matutunan ng iba. Doon sa atin namang right signal light ay itong kulay light blue. Yan, nililista ko lahat mga kapogi kasi kahit anong galing mo sa wiring, para mabilis mo matrace lahat yung color coding, kailangan mo talaga ay yan, yung mga wiring diagram ilista mo at saka itabi mo para pag may ginawa kang ganong model ng motor ay mabilis mo siyang mahanap. So ngayon gagamit tayo ng diode. So si diode, ang gagawin natin mga kapogi, ito yung sinatawag nating, kung mapapansin nyo, meron dito may silver. Basta nakakita kayo ano man ang gusto nyong paganahin, lagi sa ilaw lahat ng may silver yan na naka-coated dito sa kanyang ito bandang gilid, yan lagi papunta sa ilaw. So ngayon ang gagawin nyo dyan mga kapogi, ito pagbubulin nyo nito. So kailangan to mga kapogi nakahinang, hindi to pwede nang hindi siya nakahinang, maaari siya mag loss connection. So ngayon ang gagawin nyo dyan, wala naman yung polarity, kahit alin dyan pwede nyo dyan yung itap, ganun kasimple, pwedeng ganito. So ngayon sa ating signal light, meron tayong dalawang color dyan. Yung ating kulay black, diba meron tayong placer relay natin, meron yan dalawang pin, isang vertical at saka isang horizontal, palagay dalawang pin. Yung isa dyan black mga kapogi, black is ACC wire yan. So ngayon pagtawid niya dito, blinker na yan, tatawid siya dito sa kulay gray. At yun ay papunta sa ating common ng ating left and right signal light. So ngayon ang gagawin nyo, itong may marker na silver na pinaka-ring sa dulo, ilagay nyo dyan sa wiring yan at ihinang nyo mga kapogi. So sasample lang tayo dito ng ito, halimbawa ito ating signal light to. So naka-connection siya. So ang gagawin nyo, halimbawa dalawa yung bulb natin yan, pares na positive to mga kapogi, kasi tayo naka-green na, huwag nyo nang gagalawin yung green. So yan, ganyan lang yan, right and left signal light. So hihinang nyo ngayon ito, yung pinagsama nyo ito, dito nyo ko-connection sa kulay gray. So ngayon kailangan nyo dyan ng on off switch, kasi pagka yan ay dinirect nyo mga kapogi, yan ay automatic, pag on nyo ng susian, iilaw na pare, yung apat na signal light natin, iilaw na lahat yun. So kailangan natin mag cut dito, yan, cut yan. So dyan tayo gagamit ng on off switch. Ang on off switch natin ay meron siyang dalawang wire, yan, may dalawang wire yan. Dyan nyo yan pagaganahin, dyan nyo yan iduduktong. So yung isang wire ng ating on off switch papunta ng ating gray, which is common ng ating placer relay. So kung wala naman kayong on off, so itong mostly ginagamit kasi itong halo switch, kasi mas maganda siyang i-fix doon sa mga pairings natin, pwede itong ibutas. So paano malaman? Kailangan nyo continuity check para mahanap nyo yung common, kung paano mag continuity ng ating. So tingnan natin, hanapin natin dito yung normally close. So ngayon dito hahanapin nyo yung common, kahit alin dito itap ninyo, kahit magkabalik na to, test proof. So kailangan di natin i-attach dito sa kulay blue, i-normally open naman natin. So hindi siya tumunog, ibig sabihin hindi ito ang common. Ang common niya ay itong green. So yung maaaring sira na ito mga kapogi, hindi siya mag beep sounds. So yun. So yung ating halo switch mga kapogi ay may problema. Yan, hindi siya gumana.
So yun lang mga kapogi, ang ating naging problema, ayaw gumana yung kanyang normally open kasi importante to eh. Hindi natin makukuha yung common hanggat hindi tumutunog tong tatlong ito. So nag normally open tayo, ayaw niya tumunog kahit saan natin banda i-connection. Ito kasi mostly ginagamit nila. Pero typically, pwede na to. Ito nang gamitin nyo, on off. Para dalawang wire, hindi na kayo malito. So yan mga kapogi, ganyan lang kasimple. Yung marker ng ating diode dito. Yan, halimbawa yan yung ating diode, yan, may marker yan dyan. Yan. Kung saan yung ilaw, doon nyo iharap yung marker. Bago ito, magkasama to. Yan yung pinagbuhol natin. Yan, bago connection nyo dito. Yan. So pag naka-off, wala siyang supply na nanggagaling dito sa ating flash relay. So magko-connection lang yan, magsasama lang yung dalawang linya ito pag tayo ay naka-on. So pag nagkaroon ng supply to, susuplayan na itong dalawang diode. So ito yung tinatawag natin, isang putok, dalawang ibon. Pag nagkaroon to ng positive na blinker galing ng ating flash relay, iilaw na itong dalawang left and right flash relay kasama na yung nasa uli. So yun, ganun lang mga kapogi. Sundan nyo lang lagi yung mga video at marami pa tayong video papakita sa inyo. Yan, mga kapogi. Thanks for watching.